Good morning! So today, gagawin natin na isa ulit sa mga dream rides natin, Taal Loop. Ngayon ay alas 5:09 ng umaga at ang lamig dahil umuulan na itong mga nakaraan. So ngayon ay nasa 24.7 degrees. Buti na lang itong jersey na suot natin ngayon ay may pandobling base layer. Okay, paano may panlaban tayo sa lamig. Tapos balot tayo as usual, sleeves. Kaya dagdag na protection sa lamig. Mamaya magiging protection sa araw. Hopefully hindi naman magiging ganun kainit. Anyway, so excited! Let's go! So habang pumapadyak ako ngayon, kaya pala malamig. Initial reading mo lang pala yung 24 point something kanina. 23.5 na ngayon. Ang lamig. Nagsisimula na rin umambon ng konti. Dagdag lamig. Okay, ito ko. Nakalagpas na tayo sa may intersection ng Suman. Hours na ba? 5:29:57. Yun, buti pagtungtong natin ng Muntinlupa kanina, wala nang ulan at ang dilim pa rin. Na 5:47 40 na. Ang malilim na biyahe daw. Hopefully hanggang makaway. Unang ahon. Dito sa may San Pedro, makina tulay. Sikat pa sa haring-araw Bagay 6:01:25. Dito na tayo sa Santa Rosa. Medyo makapal yung ulap sa makiling. Sabihan natin hindi tayo maglalaguna loop. Or still parang umulan sa area na yun. Wala na pala yung Walter Mart. Napantagal ko hindi natataan dito May mahabang ahon din pala dito sa bandang Kalamba. Nasa 3% kanina. Medyo recovery na. Pero parang tumataas na naman. Ano yun? Parang may mahabang ahon na yun. Ito na ba? O Kalamba ba din? Nabot din ng 6.9. Dito sa may Fire Sports Academy. Mars na ba? 7:20 pasado. Goodness.
Baba din tayo. Haba ng Kalamba. Ayan na. Boundary ng Laguna at Batangas. Welcome to Batangas na. Ano oras na yun? 7:32. Kasama ko rin segundo para ma-sync yung telemetry data. Kasi yung mga nakara-upload ko hindi swak eh. Minsan paahon na pero 0%. O kaya nagne-negative kahit flat pa. So at least this time may a-align ko na. Welcome to Batangas. At tumataas ang araw. Pagka-rolling oh. Biglang lusong, sabay ahon. Tatamas pa din tayo. Nagsisimula na ng mga mapon. Sabi, dalawa lang naman kung pipili ako ngayon. Yung arawan, yung mga kunan. Ano siya? 7:40 45. Ito tayo dito. Yeah. Landmark ng San Tomas. Tayo dito roundabout. Take the second exit. Tama ba? Tama naman. Huwag na kalsada dito. Batangas. Yan, tapos mula daw dito kaliwa yung kukunin natin. Dito sa area na ito ng Santo Tomas dahil ba linggo o dahil ba bakasyon, hindi ko sure. Ayan na, tanawan na tayo. Makita ko lang pala eh. Sabihin ko pala makita ko yung Shell Tanawan. Hinto muna ako at medyo ginugutom na rin ako. Nakaka 54 kilometers pa lang tayo na nasa bahay. Walang masyadong pahinga. Humihinto lang sa mga stoplight. Saka nag-CR lang sa isang gas station. So, yung elapsed time natin tsaka yung moving time 20 minutes na halos pagitan. 10 minutes ang pala halos pagitan. So ayun, nagpahinga lang tayo saglit sa may Shell Tanawan. So parang yun na yung start ng Taal Loop natin. Naisip ko kanina, nasa 200 something kilometers din tong gagawin ko today. So in a way, parang na rin ako nag-ODAX 200. Hindi ko kasi tinuloy yung sa ODAX sa Subic itong December. Kasi naisip ko kung sasali ako ng 200 kilometers, parang 2 araw mag-check-in sa Subic. Well, syempre kasama yung family na may mga bata. Eh kung 2 days mag-check-in, kasi medyo magastos, may pasok pa yung mga bata ng Monday.
So, di ko na lang muna tinuloy. Next time na lang. So, ito na yung pang-replace natin. Dax Batangas. AKA Taal Loop. 200 kilometers plus. Pero mo ganun-ganun na malbar na pala tayo. Kala ko tanawan pa din. Oh, that's fine. It's 8:09:30. Medyo umiinit na. Current temperature 26.2. Nakakailan na tayo? 58.5 kilometers. Pwede na. Yan, tulad ng ina-expect natin dito sa Taal Loop, rolling hills, ahon lusong. Yung mga ahon so far, hindi naman ganun katatarik, pero ang mahaba. Solid. Nasaan na ba tayo? Malbar pa din. Bago sa paningin. Ayan, Lima Estate. Nasa Malbar pa rin ako. Ang mahaba ng cut ng bayan ng Batangas. What is this? The Villages. Malipa na to? Kala ko Malbar pa rin. Yan, Batam Creek lang ulit. Sa Shell. Nakakailan tayo? 65.15 kilometers. At hindi ko pa rin natatanawan Taal. Sabagay, dito pa lang tayo sa Lipa eh. Meron pa tayong 92.8 kilometers para matapos tong loop na to. After matapos ang loop, may 50 something kilometers pa pauwi ng bahay. Tuloy-tuloy lang. Ano oras ba? 8:41:55. Ito na yata yung pinakamataas kong elevation sa biyahe na to. 317 meters above sea level. Gosh. Okay, buwan na yung may pa town proper. Tama ba? Tama ba sa ito tayo sa makanan? Baluto na. Hindi na tayo. SM bibili pa. Lasal Lipa. Yan. Naalala ko nung commute pa lang kami daddy, nasakay kami ng bus. May star na nun, dito kami bababa sa may Tambong exit. Sa lakad na lang pupunta sa kantong ito para sumakay ng jeep.
Fernando Air Base. San Jose, Batangas City. Cuenca, doon nakatira mga kamag-anak ni Mami. Sinagadi naman Taisan tsaka Rosario. Yung Taisan at Rosario, ano pamidaan dito sa Depende sa kami tumadaan. Nasa mas kabisado ni Kuya yung daan. Nakasunod na lang kanan daw tayo. Signage din naman ang taal sa kanan. Totoo, medyo nagugutom na ako eh. Bar lang dinali ko kanina. Pero arrange na lang ako babawi. Mars na ba? 9:30 nga rin naman. It's 9:28:50 to be exact. Benedictine Sisters, St. Benedictine Monastery. Sisimula na ng mga mambon. Ano ba bang bundok to? Makulot? Tataklo ba niya yung babaw ng ulap ko? Ganda pa din. 78.4 kilometers bago natin matapos ang ganda to. Makapatak na naman ang ulan. Nasa Lipa pa din tayo eh. San Vicente, Lipa. Ah, iba na pinagtungan yung lupa. Hindi na San Vicente. Ito, isa sa mga medyo matarik na nadaanan ko. Maano ng 7.5. Pinagtungkulan. Pinagtungkulan. Ganda ng bundok. Lapit mo sa bundok ko. Walang area na to. San Jose na. San Jose, Batangas. Yung kanina pala. Itong area na to, Cuenca na. Daming ahon. Nalusong. Narinig kita pagkain, nalulutot na ako lahat. Kanina puro ahon yun, puro lusong. Solid. Hindi naman siguro ako sisingilin na ito mamaya.
ko din. Sa Camilla. Nakakagod. Buti hindi papasahan na ay. Lamig. Lamig ng hangin, tapos may tubig pa. Parang itong ayun. Yung dami dito kong manok. Sigsag. Sarap. Ang sarap. Balik pa niya. Box of things. Sabi 50 na pala yun. area na to, alitagtag na pala. Tapos chinek ko kanina sa Google Maps, 12 kilometers na lang from here. Doon na yung historical marker ng Taal. Excited doon. Puro lusong halos mula kanina. Medyo nakabawi ng pahinga. Okay, 67 kilometers pa bago matapos yung loop. Just 50 on top para makauwi after ng loop. So 117 pa ako. Solid. Laki ng silbahan.
simbahan ng Alipantag. Invention de la Santa Cruz Parish. Tuloy-tuloy pa rin yung ahon in fairness. Reward sa napakahabang mga ahon kanina. Last time check sa Alipantag pa rin tayo. Teka, kung dumiretso tayo, makikita pa ba natin yung historical marker ng Taal? Yes. Batangas na yata itong area na to. Sana makita na natin yung lake. Ating volcano. Hindi pa pala. Bawan Batangas pa lang. Bawan. Pinapakanan na ako kanina ni Kumu. Kasi dun sa rutang na ilagay ko na Taal. Pero punta muna tayo sa historical marker. Sayang naman yung punta natin, hindi tayo makakapag-picture doon. Lapit-lapit na rin naman, 5 kilometers na lang halos. Yun lang traffic. Yan, so yung area na to Taal, Batangas na. Pupunta na tayo sa Taal, sa town proper ng Taal para makapag-picture. So, natatanaw ko na yun. Lake nga ba yan? Baka naman. Sa mga dito. Taal, the heritage town. Saan tayo pupunta? Punta tayo sa Taal Basilica. Wah, kaibigan ito lang. Na rin pala yan eh, municipal government ng Taal. Kaso ang tanaw, saan malamang sa likod eh. Kaya natin may ikot. Ganda ng heritage town.
Hindi na ako makakapasok. Yan. Lemery na daw tayo. Ang init na. Kaya makakain. Ayan, ayan. Center Lemery. Nga pa. Maahon ka na. Pinahangin ka ba? Ang oras 11:54:50. Nakaka 110 na tayo. Tapos sa sukat ko kanina, pahinga ako sa Jollibee. Siguro mga 57 kilometers pa hanggang Shaltanawan. Tapos nagplot ako na makakagaan tayo malapit sa lake. Tapos mula Shaltanawan mga 56 hanggang makauwi ng bahay. So 113 in total bago pa makauwi mula sa Jollibee. So siguro makakano tayo 220 kilometers total today. O diba? Ngayon talaga nag-odax. Nung kumain ako sa Jollibee, siguro mga around 6 hours, 15 minutes na yung oras. Siguro naman abot ako sa cut-off na. Ang totoong odax na. Ang problema yung ngayon. Ang bagal ko. Kasi nga ahon na naman. Tapos lakas pa ng headwind. Abot kaya ako. Ang totoong odax to. Sa 200 kilometer cut-off. Alam mo yun. Tayo pala ay nasa Agoncillo, Batangas. At nakakita ko ng matinding siko. Goodness. Ang binawi lang lahat ng lusong natin kanina. Hindi na ako matalik so far. Nag 9% ah. Oops. Hopefully hanggang dyan lang yan. One 1.1. Amazing. At ang taas ng heart rate ko. Umabot na 186. Oh, hindi. Meron pa.
ng gear. Yung hangin naman yung kalaban. Ayan, medyo humaba-huba. Finally, nakatikim ulit ng luto. Ay, lakas ng hangin. Nabibigilan ko yung ano eh, acceleration. Pagkalusot bilang out. Letter U. Pero kinain naman ng mga video. Half pipe. Tapos walang helmet, walang jacket, walang sapatos, walang pantalon. Amazing! Pala pinakamataas so far, 11.8. Nasaan na yung view? I mean, may nakita ng view kanina. Baka dito. Okay, bye-bye view. Baka ang ginagawang reclamation. Ito pa naman yata dito. Baka napapahirap sa part na yan. Ayun o. Ayun o. Yeah, boy. Ito din mataas na ahon, although may seed lang 9 point something. Hindi ko na pala naiikot yung taan. Itong angulo na tayo. Parang malayo itong napili kong daan. Pero okay lang. At least may view ng Taal Lake, Taal Volcano. Grabe yun. 11.5. Oras na ba? 12:49.05.
Probably mas malapit to. Ito na pala yung parang may buso-buso. Parte pala yan ng Laurel. Laurel, Batangas. Ang tanong, nasan yung marker ng buso-buso? Ito pala yung buso-buso bridge. Ayan na. Ang matarik na ahon ng buso-buso. Goodness. Teka. Pahinga muna. 18 point. Umabot ng 19.3 sa area na to ah. Grabe pala target dito sa bato-bato. Pahinga muna. Walk of shame tayo kay buso-buso ah. Grabe, hindi ko kinaya yung 18% onwards. Dalawang tukod, isa doon sa may bandang gitna, isa din sa akala mo yun na yung pinakataas, tapos may kadugtong pa palang isa. Nilakad ko na lang mula dun sa pangalawang tukod ko. Grabe, 24%. Yung unang tukod ko nasa 19 eh. Oh, grabe ka, buso-buso. Mukhang ito naman yung matalag na kaya kami pupunta ka ng counterclockwise na talo. 13, 14. Kaya pala. Eto. Ay, sila. Wala kang choice.
Either mag-clockwise or counterclockwise ka. Kawawa ka pa rin. Ang habang 50%. Dito mas mahaba pero hindi ganun katarik. Pag nag-clockwise ka sa buso-buso maigsi pero tarik. Picture points yun. Maganda rin yung mga bulaklak na binibenta. Ang hangin. Oh, katulog na lang. Laurel pa din. Haba ng laurel. Oo, ako nagtataka. Ang haba naman ng mga ng bayan ng may clutch siya. Ano kaya yun? Buti na nagbaon na ako ng Gatorade. Wala doon sa maliit na tindahan. Doon ko kanina sa Laurel. Ano yung mga nakita tindahan dito? Sa kalsado na lang. Nakakita na tayo. 138. Para makabalik sa Shell Tanawan. Tingin ko nasa 150. So 12 kilometers na. Alright. Sakto may nakita akong marker. T9. So malamang Tanawan na yun. 9 kilometers. Hindi naman siguro taisan yun ano. Oh well. Hindi, parang malabo. Hindi yun sa may bandang taas ng tali. Nasa ibang side kami ng Batangas. Ano nga ba sinasabi ko? Hindi pa Tanawan yung T. Talisay pa lang. Hindi ko natapos. Oh, 16. 16.7. It's 2:21:20. Nakaharap pa rin tayo sa lake.
Sino ba may sabi yung laglag yung maalog? Pati mga kalsada dito, maalog din. Umuulan na naman. Feeling ko tapos na ang Talisay at tayo nasa Tanawan na ulit. Feeling ko lang naman. Hindi, Talisay pa din. Balik na ako ng Tanawan. Nakabalik lang ako sa may bandang Shell or kahit anong familiar na lugar doon. Ako close ko na yung loop. Woohoo! Solid. Nakapos na ng loop. Pinabayaan ba? Ang haba ng ahon na to. Kanina pumalo pa ng 8. Mars na pa. 3:27. Nope. 3:28 na. Tatanong ko na yung dulo ng ahon. Lubog na ulit yung mga sasakyan pagkatapos. May sorpresa yung ano, yung pagtatapos ng loop ko. Malakas yung ulan. May ahon pa din. Siguro naman yun na yung tulong. Ang pagbubog na naman ng mga sakyan ito. May paahon na naman. Diba ay meron pa nga eh. Ang gaya. Okay na. Mabini Shrine. Mga pala yung sa Tanawan. Aguinaldo Shrine ay nasa Cavite. Mabini Shrine na nandito. Hoy, isang kilometer lang. Okay, maling Shell Tanawan yung naipin ko. Pero malapit na lang naman. 2.8 kilometers yung Shell Tanawan na pinagsusuan ko. Sakto yun din yung may direction na pamanida. Ngayon pupuntahan natin Shell. Kakaliwa din tayo. Pero hindi good. Sa expression. Start tollway. Maluwag pa. Traffic ng Patanawan City ah. Di ba naman traffic sa Kalamba? Di ba na traffic? Normal yun. Town proper na tayo ng Tanawan. Ito rin mall and market. Tapos napakadaming tao. Saan naman ang town proper? Ayan na. Totoo na to. Balik na tayo dun sa Shell na pinagintuan natin ng naunahan kanina. So, from here, pagplanuhan na natin kung paano uuwi, kung saan tayo dadaan. Yun, 54 kilometers pa mula dito bago makauwi. Eh, nakaka 163.4 kilometers na tayo. So, that will mean magtatapos tayo ng 217 kilometers in total. Sarap. So tingnan natin kung yung dun sa 200
kilometer mark, eh, kung nakaabot tayo within 13 hours. Ito naman yung oras natin by that time. Kasi nga, diba? Kaya tayo nating simulate ang odak. Bye, Batangas! It's been fun and very challenging. Maulan! May 217, di ba? 170 na. So, may 47 kilometers pa ako bago makauwi. Naabot na tayo ng dilim. Pero at least ng mga bandang kabuyaw na, hindi na umuulan. Medyo matraffic lang kanina. So kailangan nating dumiskarte ng pagsingit-singit. Kasi sobrang late na. Magsi 6 o'clock na eh. Check na tayo. 5:59:40. Naka 194.6 na tayo. 22.4 kilometers to go bago makauwi ng bahay. Finally, bigutan na. Anong pailaw na yan sa bigutan? Konti na lang. Ayan, so sisimulan na mga umambon. Malapit-lapit sa bahay. So I would assume na makaka 217 kilometers tayo in total. Hindi na nababa yung average speed, 17.9. Sobrang daming ahon, tas ang dami ring area sa traffic. So eto, kapoy pero enjoy. Taal Loop, sulit. So, until next time. Oy.